Lojing, nagiging game booster ka na ngayon. Sayang naman ang 4 na taon mo sa kolehiyo. Habang kaming lahat ay may trabaho na pagkatapos ng graduation, ikaw ay kumikita pa rin sa paglalaro. Hindi ba nakakahiya? Pero okay lang din naman ang pagiging game booster. Kapag may oras ako, susubukan ko rin. Tingnan natin kung gaano kagaling ang kakayahan ni Lojing. Hindi naman lahat. Pagkatapos ng graduation, makakahanap ka agad ng trabahong gusto mo. Ang galing-galing ni Ate Luo. Siguradong makakahanap siya ng tamang trabaho sa hinaharap. Kaibigan, huwag mo na siyang ipagtanggol. Wala namang kwenta ang taong katulad niya. Nakakahiya lang na maging kaklase siya. Kung ayaw niyo sa akin, aalis na lang ako. Ay, ate. Saan ka pupunta? Titingnan ko lang. Sasabihin ko. Nagbibiro lang ang mga kaklase. Bakit ka umalis? Ang hirap mong biruin. Bitawan mo ako. Sabi ko bitawan mo. Walang awa, magising ka. Huwag mo akong takutin. Siya mismo ang nagsabi sa akin na bitawan siya. Hindi ko kasalanan iyon. Na-detect na ang kondisyon ng host ay tugma sa sistema ng Tycoon. Matagumpay na nabind, walang awa. Masakit sa paa. Baka naman hindi siya namatay sa pagkahulog. Huwag kang magsalita ng ganyan. Woking, gising na. Hindi ba ito ang laro kong Fortune Tycoon? Ito ba ang interface ng laro? Nananaginip ba ako? Binabati kita sa pag-bind sa Fortune Tycoon system. Kumpletuhin ang mga task ng system para makakuha ng mga kaukulang gantimpala. Ang kasalukuyang task ay makipag-holding hand sa iyong crush sa unang pagkakataon. Isang Porsche na kotse bilang gantimpala. Sistema ng Tycoon ng kayamanan. Ang taong gusto ko. Paano hahawakan ng isang ahas na demonyo ang kamay ko? Oy, sa bubong. Ano yang paggalaw ng kamay mo? Nasa guni-guni ka lang ba? Gusto mo bang tawagin ko ang ambulansya? Dalhin kita sa psychiatrist. Huwag mo silang pansinin. Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Luo Jin, mukhang hindi maganda ang itsura mo. Natapos ang task ng paghawak kamay, ang reward ay isang Porsche 911. Luo Jin, ano nangyari sa'yo? Talagang pinirmahan ako ni Xiao. Ang reward ng system ay isang Porsche. Paano nangyari ito? Siguro nabagok lang talaga ako. Oh. Wala. Pupunta lang ako sa banyo. Tingnan mo, talagang walang silbi. Natakot ka ba? Baka nagkakaroon lang ako ng ilusyon. Totoo ito. Kasalukuyang misyon ng host, bumili ng 100 sesyon ng propesyonal na fitness na kurso. Makamit ang perpektong pagbabago ng isang lalaki. Gantimpala, pagmamayari ng gusali kung saan matatagpuan ang South City Fitness Center. Ate, kailangan mong samantalahin ang pagkakataong ito, para handgan ka ng lahat. Lalo na't praktikal. Nakakainis talaga ang pumasok sa trabaho. Kung hindi pa ako makabenta ngayong buwan, matatanggal na ako sa gym. Manlin, ang ganda ng katawan mo. Maghanap ka lang ng boss na bebentahan. Oo nga, ang ganda-ganda ni Manlin. Magbenta ka ng mga personal training sessions, kikita ka ng malaki. Bakit hindi ka magbukas ng card dito sa akin, Liu Dasha? Tutal, ang ilang libong piso sa'yo ay parang barya lang naman. Haha, sige. Pagkatapos ng expiration ng card ko ngayon, dito na ako kukuha ng bago. Oo nga, pwede akong kumuha ng gym card kay Chen Manlin. Mabilis lang matapos ang sistema ng gawain. Chen Manlin, saang gym ka nagtatrabaho? Bakit,
Gusto ko rin mag-gym sa opisina. Ang annual membership sa gym namin ay 38,888, kaya mo bang bayaran? Kaya niyang bayaran. Sa tingin ko, hindi niya nga kayang sustentuhan ang sarili niya. Oo nga, Luo Jing. Mas mabuti pang, mag-isip ka kung paano mo mapapakain ang sarili mo. Huwag mo nang isipin ang iba. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Mabuti naman ang intensyon ni Luo Jing. Chen Manlin, bibilhin ko ang personal training mo. Bibili ako ng 100 sessions. Luo Jing, hindi ka pa ba gising? Ang 100 sessions ng personal training ay libo-libong piso. Saan ka sumuko? Si Wei Ruoshi. Tingnan mo si Luo Jing, gaano siya kalaga kay Manlin. Manlin, kung ako sa'yo, ibigay mo na kay Luo Jing ang pamamahala. Oo, huwag mo akong tanungin. Ano ba ang ginagawa ko? Luo Jing, huwag ka nang magpaliwanag. Napakahusay ni Manlin. Normal lang na mag-alala ka para sa kanya. Oh, gusto pala niya si Manlin. Wow. At dati pa silang magkaklase. Ha ha ha. Ate Luo. Alam kong hindi madali ang kumita ng pera. Naiintindihan ko ang kabutihan mo. Pero masyadong marami ang 100 na private lessons. Baka gusto mong subukan muna ang ilang lessons. Bibili ako ng 100 na klase. Sakto kailangan mo rin ng ganitong resulta. Kung tatanggihan mo pa ulit, pupunta na lang ako sa ibang gym para magparehistro. Luo Jing. Sinasabi ko na nga ba, hingal ka na. Nagpapanggap ka pa na ayaw mo. Wanli, bigyan mo na siya ng membership. Gusto kong makita kung paano niya babayaran ito. Oo. Sige, gawin mo na para sa kanya. Hindi ako naniniwala kay Luo Jing. Nagagastos siya ng libo-libo para sa isang card. Naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo? Tama ba? Hindi niya kayang ilabas iyon. Masaya ako na may negosyo. Hindi ko na mapigilan ang saya ko. Ang aking personal na sesyon ay 500 piso bawat isa. Kung kukuha ka ng 100 sesyon, bibigyan kita ng 20% na diskwento. Lahat-lahat ay 40,000 piso. Mag-transfer ka na. Ay nako, mukhang pumalpak ka. 40,000 piso, tingnan natin kung paano mo yan babayaran. HMM. Sige. Nakatanggap ako ng 40,000 yuan. Totoo ba ito? Totoo ba ang 40,000 yuan? Bibili ka talaga ng 100 na klase. Siyempre naman. Taken ko na ang manloloko para gawin kang miyembro. Ipadala mo lang sa akin ang impormasyon, okay na. Gantimpala sa natapos na misyon, pag-aari ng gusali ng South City Fitness Center. Isa na rin akong may-ari ng negosyo. Mukhang kumikita ka ng malaki sa pagdadalawang trabaho. Luo Jing. 4,000 piso, basta-basta mo na lang inilabas. Pero nagawa mong makakuha ng personal na klase mula kay Chen, ang ganda-ganda. Hindi ka naman masyadong gumastos, ha ha ha. Mga kaibigan, medyo hindi maganda ang pakiramdam ko. Aalis na muna ako. Xiao, ihahatid na kita pa uwi. Kakabili ko lang ng bagong kotse, BMW 5 Series. Hindi pa nawawala ang amoy. Talagang si Leo ang may kakayahan haha. Mukha siyang malungkot. Dahil ba ito sa nangyari kanina? Hindi ko na siya pwedeng pabayaan mag-isa. Unang misyon ng paghatid. Hatid si Jiang Xiao pa uwi gamit ang Porsche. Gantimpala ay isang malaking apartment sa sentro ng lungsod. Xinyang, ihahatid kita. Luo Jing, paano mo ako ihahatid? Hindi pwede magsakay ng tao ang shared bike. Baka shared e-bike pa yan. Ha ha ha. Luo Jing, may kotse ako. Ito ang susi ng Porsche 911. Ha, oo nga, Porsche. Imposible. Luo Jing, paano ka magkakaroon ng ganitong kotse? Hoy. Saan galing ang susi ng kotse na ito? Hindi ba ito ninakaw? Ninakaw ba ito? Tingnan mo na lang para malaman. Wow ha ha ha. Hindi ba ako nagkamali ng tingin? Ito ba talaga ay Porsche? Ito ang pinakamataas na modelo, turbo. Aabutin ng ilang daan libo ang halaga nito. Wow. Tara, ihahatid kita pa uwi. Hindi mo ba ihahatid si Manlin? Baka naman. Nagseselos siya dahil ako ang kliyente. Wala namang kami ni Manlin. Hinahanap ko lang siya para mag-gym. Anong pakialam ko doon? Tara, ihahatid kita pa uwi. Sige, salamat.
Hindi siyam, hindi siyam. Linawin mo ang sinasabi mo. Paano ka nagkaroon ng Porsche? Ano ba talaga ang nangyayari? Leo, ayusin mo ang sarili mo. Hoy, hoy. Sinasabi ko sa iyo, hindi kita palalampasin. Luo Jin, hindi kaya isa kang nakatagong anak mayaman. Hindi ako anak mayaman, pero kaya ko nang baguhin ang sarili ko ngayon. Oo, iba na ako ngayon kaysa dati. Oo. Oo. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Hello ma, nandito na ako sa baba ng bahay. Luo Jing, salamat sa paghatid mo sa akin ngayon. Walang anuman, magkikita pa ba tayo ulit? Siyempre, basta gusto mo, nandito lang ako. Good night. Halos nasabi ko na yung gusto kong sabihin. Bukas, maglakad-lakad tayo sa labas. Pagkatapos ng lahat, ito na ang magiging negosyo ko. Salamin ng mahika, dumating ka nga talaga. Akala ko nagbibiro ka lang. Sinabi ko na babaguhin ko na ang sarili ko. Sige. Unang-una, ako ay isang napakahigpit na coach. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nandito para maglaro. Unang beses mong nagsimula ng pagsasanay. Hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Sige. Gusto kitang pasalamatan, ililibre kita ng pagkain. Sige, hindi na ako magpapakipot. Salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo at sa pagbili mo ng kurso, baka natanggal na ako. Walang anuman. Kailangan ko rin bang mag-ehersisyo? Ah, anong nangyari? May butil ng kanin sa labi mo. Saan? Ayan na. Wow, salamat. Walang anuman. Nasa loob lang ang doktor. Sakto, itanong na natin ang harapan. Uy, Manlin, Roho, ang bilis ng progreso nyo ah. Nagkikita na kayo ng palihim. Aalis na ako. Huwag naman, sakto lahat tayo sabay kumain. Kuryoso pa rin ako. Ang dati nating kaklase, si Luo Jiu. Paano bigla siyang yumaman? Kung paano ko nakuha ang pera ko, wala kang pakialam. Ikaw na isang gamer, galante sa pera, hindi ba ito ninakaw? Baka naman galing sa langit. Sobra ka na, Liu Gang. Bakit siya may pera? Bakit kailangan niyang sabihin sa'yo na biglang yaman siya? Hindi ba ako pwedeng magtanong? Nagtanong lang naman ako. Kahit na nanalo siya sa loto, dapat may dahilan, di ba? Wan Li, sobrang pinagtatanggol mo siya. Baka gusto mo siya. Kain na muna kayo. Oo, may sasabihin ako sa'yo. Gusto mong umalis, linawin mo muna ang sasabihin mo. Tumabi ka. Gusto mong umalis, linawin mo muna ang sasabihin mo. Tumabi ka. Nadetektang hindi pagkakaintindihan ng puso ng host. Parusa sa misyon. Magpahayag ng pag-ibig sa publiko. Magpahayag ng pag-ibig kay Jiang Xiao. Gantimpalaan ng 51% ng shares ng Xingyao Media. Xiao, matagal ko nang gustong sabihin ito sa'yo. Mula pa noong high school, gusto na kita. Kechi, bakit bigla mo itong sinabi sa akin? Ano bang pinagsasasabi mo? Kahit hindi akin ito. Oo nga. Dati akong walang tiwala sa sarili. Pakiramdam ko hindi kita kayang pantayan pero ngayon iba na ako. Pakiramdam ko kaya ko nang ibigay ang buhay na gusto mo. Paano si Manlin? Oo nga, kami ni Manlin ay mag-aaral at coach lang ang relasyon. Pero totoo ba ito? Oo, talagang nagkamali ka. Natapos ang misyon, kailangan makuha ang 51% ng shares ng media. Anong karapatan mong tutulan ang kasama sa kwarto? Binabalaan kita, lumayo ka sa lipunan. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako sa'yo. Hinihintay kita. Oo.
Simulat sa poll, ikaw lang ang nasa puso ko. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Ikaw lang ang nasa puso ko. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon, ha? Pumayag kang maging nobyo ko. Ang saya ko. Ang saya ko. Bitawan mo na, ang daming tao dito. Ako si Jing Xiao. Binabati ko kayo. Baka masyado akong naging padalos-dalos at hindi kita naintindihan. Oo, hindi mo kasalanan. Kasalanan ko na hindi ko agad naipaliwanag ng maayos. Dati kasi mababa ang tingin ko sa sarili ko. Takot akong sabihin kasi baka pati pagkakaibigan natin mawala. Pero sa sitwasyon ngayon, kung hindi ko pa sasabihin, baka tuluyan na kitang mawala. Sa totoo lang, kasalanan ko rin na masyado akong naging emosyonal. Nakita ko kayo, ganun ako. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Alam ko ang nararamdaman mo. Kung ako ang nasa sitwasyon mo, mag-aakala rin ako. Pero ipinapangako ko sa'yo. Sa susunod, ipapakita ko sa gawa, na ikaw lang ang nasa puso ko. Xiao Zhang, malapit na ang araw ng bagong chairman. Lagi kang handang sumalubong. Huwag mo siyang tutulungan. Huwag kang mag-alala, Vice President Xiang. Siguradong maayos ang lahat. Oh, tama. Ang bagong pinuno ay may espesyal na pagkakakilanlan. Maaaring tahimik siyang darating. Kailangan mong bantayan siya ng mabuti. Sige, Vice President Xiang, salamat sa pagod mo. Tara, tingnan natin kung paano inayos ang silid pulong. Oo, ayos na oo. Sino nga ba ang bagong chairman? Kahit si Vice President Lian ay kabado. Ito ang Xingyao Media. Napakalaking kumpanya. Sa hinaharap, ito na ang magiging negosyo ko. Ay nako, hindi ba ito si Luo na napakahusay? Nandito para maghanap ng trabaho. Tumabi ka, ako na ang magtatrabaho. Haha, biro lang. Ang pintuan ng aking Star Glory ay hindi basta-basta pinapasok ng katulad mo. Narinig mo, lumayo ka na. Ang lakas ng loob mong pumunta sa teritoryo ko. Tingnan natin kung hindi kita patayin ngayon. Hoy, lahat kayo, halika't tingnan nyo ito. Hindi makahanap ng trabaho ang gamer na ito. Kaya't pumunta siya sa aming Star Media para manggulo. Ang tatay ko ang security head ng Star Media. Kung luluhod ka at magmamakaawa sa akin, pwede kong pag-isipan. Napalampasin ka haha. Sabi ni Liu Xiao, ang bagong chairman ay darating ngayon. Kung lumaki ang gulo, tumahimik ka. Hindi ikaw ang dapat magsalita dito. Darating na si Chairman Liu Xiaoxin. Huwag na kayong magulo. Unang beses na dadalaw ang bagong chairman sa kumpanya. Itong silid pulong. Dapat malinis na malinis. Ayusin ang mga ID badge. Hindi ko pwedeng iwanan ang mga saksakan. Halos oras na. Malapit nang dumating ang bagong chairman. Tumigil ka, sumama ka sa akin. Hijang, ngayon. Kung hindi lang dahil sa bagong chairman na darating, hindi talaga kita palalagpasin. Ako ang bagong chairman ng kumpanya. Hahaha, tingnan mo ang hitsura mong yan. Karapat dapat ka bang maging chairman ng aming kumpanya? Alam mo ba kung magkano ang market value ng aming kumpanya? Ang aming kumpanya ay nangunguna sa buong probinsya. Ang nangungunang entertainment company, Xingyao Media. Magpakalinaw ka. Umalis ka na, at huwag ka nang manggulo kung ayaw mong magalit kami. Bitawan mo, bitawan mo. Bukas. Tumigil ka. Tumigil ka. Ay nako, Vice President Xia. Ay nako, Vice President Xia. Anong ginagawa mo? Vice President Xia, dumating ka. Sakto lang, may taong nagpunta dito sa kumpanya para manggulo. Hininto ko siya, si Mr. Xiang ba ito? Ang laki ng kumpanya nyo. Hindi man lang kami makapasok. Ano bang pinapakita mo, Luo Jing? Isang gamer lang, gusto pang makapasok sa Star Media namin. Hindi mo ba alam kung sino ka? Tumigil ka na nga. Oy.
Pasensya na, Ginoong Luo, nahuli ako ng dating. Pasensya na kung nagulat ka. Ginoong Luo, mali yata ang iniisip mo. Isa lang siyang tagapaglaro, may mga mata ako. Siya ang bagong chairman, Ginoong Luo. Imposible, paano nangyari ito? Pasensya na sa abala, utos ni Boss Luo. Ngayon ay pinapaalis na kita. Ikaw ay tinatanggal na sa trabaho. Umalis ka na agad. Sir Shefu, huwag mo naman akong tratuhin ng ganito. Matagal na akong nagtrabaho sa kumpanya. Kung wala mang nagawang mabuti, marami rin akong hirap na tiniis. Boss Luo. Ako ang nagkamali. Isa itong hindi pagkakaintindihan. Para rin naman sa ikabubuti ng kumpanya. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Mr. Shang, dahil para sa ikabubuti ng kumpanya, hayaan mo siyang matutunan ng leksyon na ito. Naiintindihan, Mr. Luo, Liu Gang, ikaw ngayon ay ibinaba sa posisyon ng karaniwang empleyado. Nasa likod ng mga gawaing pang-logistics. Kung may pagkakamali pa, agad na mag-impake at umalis. Grabe naman ito. Grabe, binigyan ka na ng pagkakataon ni Mr. Luo. Nagtatawaran ka pa rin dito. Salamat, Mr. Luo. Salamat, Mr. Shang. Boss, handa na ako doon. Sumama ka sa akin. Salamat, Mr. Shang. Tara na. Nakakainis na si Officer Luo. Hinding-hindi kita patatawarin. Mga kasama, ito si Mr. Boljing, ang kasalukuyang chairman ng kumpanya. Palakpakan natin siya. Ito ang bagong direktor. Bakit parang mukhang tagahatid ng pagkain? Baka naman nagkamali ka ng pagkakakilala, Mr. Shang. Ang galing umarte ni Mr. Zhang. Sabi ng anak ko, dati raw itong tao na ito ay isang game booster. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok sa aming Xingyao media. Ahente ng laro. Talagang kahit sino ay pwedeng maging. Ang presidente ng puso natin, Xiao Wenji. Talagang habang tumatanda ka, bumabalik ka sa dati. Zhang Shu, huwag kang sobra-sobra. Si Ginoong Luo ngayon ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Kahit na siya ang pinakamalaking shareholder, kailangan pa rin ng tunay na kakayahan. Hindi namin kailangan ng palamuti sa kumpanya. Tama ba? HMM. Ano sa tingin mo, Mr. Zhang, ang dapat kong gawin para masabing may kakayahan ako? Madali lang, kumita para sa kumpanya. Basta sa loob ng isang buwan, lumago ng higit sa 10% ang kita ng bagong gamot. Kami, mga matatanda dito, ay lubos na haangga sa iyo. HMM, hindi naman sobra. Pumayag ako. Sige. Hihintayin ko na lang si Mr. Luo na dalhin tayo sa meeting. Si Mr. Zhang lang ang nagbigay ng diskwento sa kumpanya, kaya siya lang ang nagdulot ng problema sa iyo. Walang problema, magtataksi na lang ako. Hey, Mr. Zhang, huwag magmadali, siguradong may solusyon dyan. Bantayan mo ang bagong dating na si Mr. Luo. Gusto kong makita kung anong kaya niyang gawin. Ano kayang gulo ang pwede niyang gawin? Huwag kang mag-alala, may tao na akong inatasan. Walang makakaligtas sa mata natin ang bawat kilos niya. Magaling ka, bata. Uy, Mr. Zhang, bakit hindi natin siya bigyan ng konting problema? Pahirapan mo siya hanggang sumuko. Huwag magmadali, hayaan mo siyang magpumiglas. Hintayin natin siyang mabaygo sa trabaho. Pagkatapos, saka natin siya patalsikin. Talagang matalino ka, Ginoong Zhang. Pagdating ng panahon, ikaw pa rin ang mamamahala. Haha. Oo nga, hahaha. Ginoong Luo, ito ang iyong opisina. At ito ang sekretarya si Xiao Zhou. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa kanya. Kung may kailangan si Mr. Luo, sabihin mo lang. Bilang isang tagapamahala ng kumpanya, dapat may sapat na kakayahan sa pamamahala. Ang misyon ay magbasa ng 10 libro sa negosyo sa loob ng 1 oras. Ang gantimpala ay ang pinakamahusay na negosyo. Napakaganda. Sistema, malaking tulong ito sa akin. Boss, tungkol sa pastahan ninyo ni Zhang. Sa tingin ko masyado kayong padalos-dalos. Sa ganitong kaikling panahon, hindi madaling mapataas ang performance ng kumpanya. Si Zhang ay baka pahirapan ka pa lalo. Huwag kang mag-alala, Boss Shang.
Dahil kung ako'y nang ahas na pumusta, natural na may paraan ako para tapusin ang pastahan. Xiao Zhou, pumunta ka ngayon at bumili ng ilang libro tungkol sa pamamahala sa negosyo, yung mga pinakamabenta ha. Bumili ka na ngayon. Oo, kahit wala, sige, ayos lang, Mr. Luo. Mukhang wala talagang alam itong tao na ito. Anong silbi ng pag-aaral sa huling minuto? Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kumpanya sa hinaharap. Ginoong Luo, narito ang librong hinahanap ninyo. Sige, pwede ka nang umalis. Opo, Ginoong Luo, aalis na po ako. Kung may kailangan kayo, tawagin niyo lang ako. Yang. Sino ang kausap mo at ang saya-saya mo? May boyfriend ka na ba? HMM, ma, HMM, wala pa. Huwag kang maghinala. Ay, ma, ibalik mo. Patanjin nga. Ay, ang dami mong kachat. Sabi mo wala, hahaha. HMM. Yaw, bata ka pa. Huwag kang magpaloko. Kung magkakaroon ka ng kasintahan, sa tingin ko, si Liugang ay okay. Mama, papa. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo, magkaklase lang kami ni Liugang. Ano bang masama kay Liugang? Mayaman ang pamilya, maganda rin ang trabaho niya, pero ayaw mo pa rin siyang ligawan. Huwag ka naman basta-basta pumili ng kung sino-sino lang. Ayoko nang makipagtalo sa inyo. Basta ang damdamin ko, ako ang magdedesisyon. Tingnan mo, ikaw kasi ang laging nagpaparaya. Ngayon, itong batang ito ay lalo pang nagiging pasaway. Hoy, paano kung tanungin ko si Xiao Liu? Baka alam niya ang tungkol sa sitwasyon ni Yao Yao sa bahay natin. HMM. Hello, Yaya. Xiao Liu, alam mo ba ang tungkol kay Yao Yao sa bahay natin? May karelasyon ba siya kamakailan? Alam mo ba ang tungkol kay Yao Yao sa bahay natin? May karelasyon ba siya kamakailan? Oh, tita, alam ko po talaga. Kamakailan lang may isang taong nagngangalang Luo Jing, na laging nanggugulo kay Xiao. Parang pamilyar ang pangalan na Luo Jing. Sino ba siya? Si Luo Jing ay kaklase namin ni Xiao noong high school. Ngayon, isa na siyang gamer, na may pagkasuklem. Maghapon kang umaasa sa panloloko para mabuhay. Hinihinala ko, na iyon ay isang zombie na nanloko sa akin. Ano ang sinabi mo? Hindi mo kami niloloko, di ba? Paano ko kayo lolokohin, tito? Ngayon, may pulis na nagtatangkang pumasok sa kumpanya natin. Kaya ako napag-alitan ng husto. Ngayon ay ayaw pa rin niyang umalis sa kumpanya natin, tama ba? Pupunta na ako ngayon. Gusto kong makita kung paano niya nagawang iligtas ang anak ni Jiang Dongniang. Ate Luo, hindi ko alam kung anong mga panlilinlang at pandaraya ang ginamit mo para maging chairman ng Xingyao. Siguradong ilalantad kita. At tapak-tapakan kita ng husto. Ang bilis ng oras na pala ng uwian. Pero ang dami ko kasing binasa, nakakapagod talaga. Binabati kita, natapos mo ang reading task. Ang gantimpala ay ang pinakamataas na antas ng pag-iisip sa negosyo. Ganito pala ang pinakamataas na antas ng pag-iisip sa negosyo. Mukhang ang paniniwala sa Mountain Monument, madali rin itong mapapabuti. Ayon sa aking plano, isang buwan lang ay tataas na ang ating kita. Napakahusay talaga ng sistemang ito. Ikaw si Luo Jing. Ikaw ay. Ako si Jiang Dongyang. Narinig kong nililigawan mo ang anak ko. Magandang araw po, tito. Tama po, nililigawan ko po si Jiang Xiao. Binabalaan kita, lumayo ka sa anak ko. Kapag inulit mo pang guluhin ang anak ko, hindi kita patatawarin. Tito, alam ko po na dati hindi ako karapat-dapat kay Xiao. Pero nagbago na po ako ngayon. Nagbago? Paano ka nagbago? Hindi mo ba sasabihin sa akin na nagtatrabaho ka sa Xingyao Media? Napakaganda ng hinaharap mo. Opo,
Tito, sa ngayon, nagtatrabaho nga ako sa Xingyao Media. Akala mo ba hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo? Talaga bang akala mo madali akong lokohin tulad ni Xiao? Tito. Tay, anong ginagawa mo rito? Tay, anong ginagawa mo rito? Kung hindi ako dumating, maloloko ka na naman, Tay. Hindi na ako bata. May karapatan akong makipagkaibigan. Opo, Tito, dito maraming tao. Hindi maganda para mag-usap. Paano kung maghanap tayo ng restaurant at mag-usap habang kumakain? Wala naman akong gustong pag-usapan, tatay. Naniniwala akong hindi ka bibigwin ni Officer Luo. Pakinggan natin kung ano ang sasabihin niya, okay? Sige, tingnan natin kung ano ang masasabi niya. Tara, sige. Tito, hindi ko alam kung ano ang gusto ninyong kainin. Kaya pumili na lang ako ng ilan. Tingnan ninyo kung pasok sa panlasa ninyo. Huwag mong isipin na sa pagpapakitang gilas mo. Papayag na ako sa inyo ni Xiao. Isa ka lang namang game booster. Ano bang kakayahan mo para pasayahin ang anak ko, Tay? Iba na si Luo Chin ngayon. May sarili na siyang negosyo. Naniniwala ako sa kanya. Ngayon, hindi mo na pinapakinggan ang mga sinasabi ni Papa. Gusto mo talagang makasama ang taong ito. Ano ba ang meron siya na wala si Liu Gang? Sigurado akong si Luo Chin ang gusto ko. Kaya, gusto kong makasama siya. Siya talaga ang gusto ko. Gusto ko talagang makasama siya. Bakit mo gustong makasama ang ganitong tao? Maliban na lang kung hindi mo na ako ituturing na anak. Para sa isang lalaking ganito, hindi mo na kami kikilalanin na magulang mo. Bilang isang perpektong tycoon, paano mo mapapayag ang mahal mo na isakripisyo ang pamilya para sa'yo? Ang misyon ay lutasin ang alitan ng mga babae ng pamilya Yao. Gantimpala ay isang bahay sa gitna ng lungsod. Kung pipiliin mo talaga ang mahirap na batang ito, hindi na kita ituturing na anak, wala ka nang magiging ama. Gusto kong makita kung paano ka mabubuhay. Kasama ang mahirap na batang ito, makakaya mo pa bang tanggapin ang hirap ng buhay kasama ako? Ate Luo, alis na tayo. Simula ngayon, tayo na lang. Pwede bang makinig muna kayo sa akin? Oo, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Handa ka bang magtiwala sa akin? Siyempre, handa akong magtiwala sa'yo. Dahil nagtitiwala ka sa akin, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Kahit ano paman. Ginagawa niya ito para sa iyong kapakanan. Kung sinabi mong hindi mo siya kinikilala, masasaktan ang damdamin ng matanda. Patawarin mo ako. Mali ang nasabi ko kanina. May pagka-mature ka pa rin. Tiyo, alam kong hindi mo ako pinagkakatiwalaan, pero ipinapangako ko sa iyo. Ipapakita ko sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa, na kaya kong patunayan na kaya kong magbigay ng kaligayahan. Ano ang gagamitin mong patunay? Patunay. Ano ang gagamitin mong patunay? Ikaw, isang kinatawan. Ano ang mararating niya? Alam kong kahit anong sabihin ko, hindi mo muna paniniwalaan. May kakayahan akong magbigay ng kaligayahan sa mundo. Si Xiao ay pinapauwi na ako. Hindi ako uuwi. Gusto kong makasama siya. Jiang Xiao, ginagawa mo ito para sa isang mahirap na tao. Bigyan mo ako ng 1 buwan. Kung hindi ko mapatunayan ang sarili ko, kusa akong aalis. Oo, handa kang maniwala sa akin. Naniniwala ako sa iyo. Gusto kong makita. Sa loob ng 1 buwan. Paano mo kami mapapaniwala? Kung hindi. Sa totoo lang, mayroon pa akong isang pagkakakilanlan. Ako ang malaking mamumuhunan ng Xingyao Media. Ang pangunahing stockholder ng Xingyao Media. Huwag mong isipin na madadaya mo ako sa mga kasinungalingan ng iba. Totoo ba ang sinasabi mo? Oo, Itay. Alam kong mahirap itong paniwalaan. Pero ito ang katotohanan. Kung hindi kayo naniniwala, maaari ninyong suriin ito. Akala mo hindi ko kaya. Sige, susuriin ko. Tingnan natin kung talagang nagsisinungaling ka. Gagamitin ko ang 1 buwan para patunayan. May kakayahan akong magbigay ng kaligayahan sa sinuman. Kasabay nito, maaari mo ring suriin ang aking impormasyon. Ibibigay ko sa iyo ang pagkakataong ito. Yaw.
Uuwi na tayo. Hindi ako uuwi. Ikaw, gusto mo ba talagang ikamate ko ito? Wala iyon. Shinyang, mauna ka na. Maniwala ka, malapit ko nang mapatunayan ang sarili ko. Oo. Umalis na tayo. Binabati kita, natapos mo ang misyon. Isang bilya sa sentro ng lungsod bilang gantimpala. Luhi ka. Talagang nasa pangalan ng major stockholder ng Xingyao Media. Mayroon pang isang gusali. Paano ito posible? Xiao Zhang, mag-imbestiga ka pa tungkol sa background ni Luo Ding. Lalo na ang mga ari-arian sa pangalan niya. At ang mga shares sa Xingyao Media. Kailangan mong tiyakin ng mabuti. Walang dapat makaligtaan. Kung totoo ang lahat ng ito, hindi may kukumpara ang pamilya ni Liu Gang. Hindi ba't masyado akong naging padalos-dalos noon? Tatay, bakit mo ako pinatawag? Yang, halika, halika, may sasabihin sa'yo si tatay. Tatay, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Kung tungkol ito sa undercover na pulis, sinabi ko na sa'yo ng malinaw noong huli. Hindi mo na kailangang makialam. Paano kung tungkol sa undercover na pulis? Inisip ko ng mabuti. Kung talagang gusto mo siya, hindi na ako makikialam sa inyong dalawa. Tay, bakit bigla kang nagbago ng isip? Dati, tutol na tutol ka. Sabi mo, mahirap lang siya. Hindi siya bagay sa akin. Para rin naman sa ikabubuti mo yun. Si Officer Luo ay talagang may kakayahan. Dati kasi. Baka nagkamali ako ng akala tungkol sa kanya. Hindi mo naman sinabi yan dati. Sa harap ko, sinabi mong wala siyang kwenta, si Officer Luo. Sinabi mo pa na hindi siya karapat-dapat na pumasok sa pamilya natin. Pinag-imbestigahan ni Papa ang background niya. Isa siyang major shareholder ng Xinjiang Media. Mayroon pa siyang sariling gusali. Hindi ko naman pinapansin yan. Sa tingin mo ba, ang mayayaman lang ang nararapat para sa akin? Hindi iyon ang ibig sabihin ni Papa. Nag-aalala lang si Papa dati na baka maghirap ka kapag kasama mo siya. Pero ngayon, nakikita kong kayang ibigay ni Luo Jing ang kaligayahan mo. Ito ba ang paraan niya ng pagprotekta sa'yo? Sige, basta't hindi ka tatutol. Hindi ako tatutol. Bakit naman ako tatutol? Tingnan mo kung kailan libre si Ate Lo. Imbitahin natin siya sa bahay para sabay tayong kumain, okay ba? Ang dami ng tubig sa noodles. Sa akin na ito mula ngayon. Itong sistema ay ibinigay sa iyo. Ang inobasyon na ito, ang kakaibang hilig na ito, sobrang perpekto. Simula ngayon, dito na ang tahanan ko. Paumanhin, Ginoong Lu, ang bahay na ito ay nabenta na. Wala na kaming magagawa. Sino kayo? Bakit kayo pumasok sa bahay ko nang walang palem? Paumanhin, Ginoong Luo. Ito si Ginoong Lu ng Chanyu Group. Dati niyang napupusuan ang bahay na ito. Ngayon nalaman niyang nabenta na ito. Kaya dumaan siya para tingnan. Kumusta? Ako si Luningzo ng Chanyu Group. Kumusta? Gusto ko talaga ang bahay na ito. Pwede mo ba itong ipagbili sa akin? Babayaran ko ito ng doble sa halaga ng merkado. Ginoong Luo, maaari niyo po itong pag-isipan ng mabuti. Tunay na gusto ni Ginoong Lu ang bahay na ito, at alam niyo naman ang kakayahan ng Chanyu Group. Pasensya na. Gusto ko rin talaga ang bahay na ito. Hindi ko ito ipagpapalit. Paano kung triplehin ko ang presyo? Ginoong Luo, talagang gusto ko ang bahay na ito. Sana matulungan mo kami. Ginoong Luo, ang 3 beses na presyo ay ilang bilyon yan. Pwede niyong pag-isipan ito ng mabuti. Ang kumpanya ng kontrata ay isa sa mga nangungunang kumpanya sa ating probinsya. At ang pagkakaibigan kay Ginoong Lu ay isang malaking bagay din para sa inyo. Ang bilya na ito ay mahalaga rin sa akin. Hindi ito nasusukat sa pera. Ginoong Luo, sana pag-isipan mo pa ito. Ang mga resources at koneksyon ng Chanyu Group sa probinsya, baka makatulong sa iyo ng malaki. Hindi ko kailangan ng tulong ng kahit sino. Ang bahay bakasyunan na ito ay akin. Hindi ko ito ibebenta, at hindi ko ipamimigay sa kahit sino. Mukhang may mga taong laging iniisip na pera ang solusyon sa lahat.
Sayang lang at para sa akin, ang bahay na ito ay may mas malalim na kahulugan. Dahil gustong-gusto ni Mr. Luo ang bahay na ito, hindi ko na siya pipigilan. Naalala ko na may isa pang bahay sa tabi nito, tama ba? Oo, Mr. Lu. Ang bahay sa tabi ay medyo mas maliit kaysa dito, pero ang disenyo at estilo ay talagang akma sa iyong panlasa. Oo. Kukunin ko na ang villa sa tabi. Sige, Mr. Lu. Mr. Luo, magiging magkapit-bahay na tayo. Sana magkasundo tayo ng mabuti. Siyempre, naniniwala akong magiging mabuting kapitbahay ka, Mr. Lu. Ang manugang na si Lu, mukhang mahirap siyang pakitunguhan. Ano kaya ang magiging itsura niya sa hinaharap? Bilang isang perpektong host ng Daeng, hindi pa natatapos ang pisikal na pagsasanay ngayon. Sana matapos mo agad ang pisikal na layunin ngayon. Gantimpala, teknik sa pakikipaglaban ng militar. Mukhang maganda pakinggan. Mukhang kailangan kong mag-ehersisyo ng mabuti ngayon. Kawili-wili. Wala pang sino man sa buong Jiangcheng ang naglakas loob na tumanggi sa akin. Ano ba talaga ang pinagmulan ng lohikang ito? Sige, Mr. Lu, gagawin ko agad. Gusto kong makita itong hubad na pulis. Ano ba talaga ang klaseng tao siya? Na naglakas loob na agawan ako, Luning. Dumating ka na. Tamang-tama, gumawa ako ng espesyal na plano ng pagsasanay para sa'yo. Tingnan mo. Maganda itong plano. Sakto sa kalagayan ng katawan ko ngayon. Salamat, Kuya Lee. Sige, magsimula na tayo. Gusto kong makita kung may progreso ka. Huwag kang mag-alala, hindi kita bibiguin. Tara na. Magaling, talagang malaki ang iyong progreso. Dahil na rin sa magaling kong coach. Ipagpatuloy mo lang, siguradong may mas malaki ka pang pag-unlad. Natapos mo na ang fitness task, premyo ay practical combat skills. Pakiramdam ko ay lumalakas ang aking katawan. Tumaas ng marami-marami. Ang sarap ng pakiramdam na ito. Kailangan mo yatang magpahinga. Baka hindi ka pa sanay sa ganitong klaseng training. Halika, imasahe kita. Ay stretch kita. Ganito mag-stretch ng ilang beses, para hindi sumakit ang mga muscles mo dahil sa sobrang pagod. Nagdulot ng pinsala. Oh ha. Wala lang, maliit na bagay lang. Medyo nagkaroon ng kaunting pinsala. Pwede pa tayong mag-ensayo ulit. Sige, sunod na tayo. Tara na. Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Nasaktan ka ba? Wala. Hindi pa ako nakapag-warm up. Hindi sinasadyang na-stretch ang muscle ko. Samahan mo ako para makapagpahinga. Sige, Tara. Anong ginagawa mo? Manlin, inaapi ka ba ng taong ito? Hindi sinasadyang na-sprain ako. Kailangan lang akong dalhin para makapagpahinga. Malen, ikaw, huwag mong isakripisyo ang sarili mo dahil lang sa kliyente. Dahil nasaktan ka na, aalalayan kita para makapagpahinga ka, ay hindi na kailangan. Si Coach Chen ang nasaktan dahil sa akin. Ako na ang mag-aalaga sa kanya. Oo, ako na ang bahala sa kanya. Hoy, tumigil ka. Nagpapahinga lang kunwari iyan. Ang sarap ng pakikiapid, Chen Wanlin. Hindi ko akalain na ganito kang tao. Sinabi ko sa'yo, huwag kang magloko sa gym. Zhao Hang, huwag kang mag-imbento. Ako ba ang nag-iimbento? Nagkakayakapan na kayo, tapos hindi pwedeng pag-usapan. Kaya pala kahit anong gawin ko, hindi mo ako pinapansin. Yun pala, may bago ka ng sugar daddy. Sobra na to, Zhao Hang. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Chen Manlin, tinanggal ka na, tinanggal na rin ako. Akala mo ba gusto kong manatili dito? Matagal ko nang nakita ang tunay mong kulay. Tinanggal ako, akala mo ba gusto ko pang manatili dito? Matagal ko nang nakita ang tunay mong kulay. Gusto mo akong tanggalin, di ba? Sasabihin ko kay Lao Niyo na hindi na ako magtatrabaho.
Sana hindi ka lumuhod para magmakaawa sa akin, ni Yuguki. Pasensya na, prinsipe. Pasensya na sa masamang karanasan mo sa sports. Pwede mong kanselahin ang membership mo kahit kailan. Isang gwapong lalaki. Kanselahin ay kanselahin. Sa aming gym, hindi kulang ang ganitong mga kliyente na ang alam lang ay akitin ng iyong coach. Ang purong coach ay isang mahusay na coach, karapat-dapat ka. Hindi ako karapat-dapat. Bata, alam mo ba kung sino ako? Hindi naniniwala, ngayon ay maraming manager ng kota sa lungsod. Wala nang iba, sakto lang. Tawagin mo ang inyong manager. Magrereklamo ako. Tingnan natin kung maniniwala ka, kaya kitang patumbahin ngayon din. Ate, umalis ka na, black belt siya sa taekwondo. Hindi mo siya kayang talunin. Ikaw, bata, nagtatago ka sa likod ng babae. Sa susunod, labas tayo at maglaban. Sige, gusto kong makita kung anong klaseng tao ka. Gusto kong makita kung anong klaseng tao ka nga. Ate, siya ay 3 beses na kampiyon sa taekwondo. Hindi mo siya kayang talunin, umalis na tayo, narinig mo ba? Kung magtatago ka sa likod ng babae at tatahimik na lang, pwede kong pag-isipan na palayain ka. Ha. Sige, gusto kong makita kung ano ang magagawa mo sa akin. Ngayon, kung hindi ko makita, ang manager, hindi talaga ako aalis. Walang utang na loob. Gusto kong mamatay. Ay nako, ang braso ko, aray. Mukhang itong hagdanan ay magdadala sa'yo sa kumpanya. May tao bang lalabas para manggulo? Kung may alam ka, lumuhod ka at humingi ng tawad. Kung hindi, hindi kita patatawarin ngayon. Kayo lang ba ang mga ito? Sabay-sabay na kayo, nagmamadali ako. Huwag kang magpakaastig, tawagin na natin ang pulis. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Huwag kang mag-alala, magpapakasaya ako. Sige, suntukin mo ako. Kayo lang, sige nga, palibutan niyo siya para sa akin. Kayo ba'y mga gwardya ng club? O mga personal na tauhan niya? Gawin niyo siyang inutil para sa akin. Ano man ang mangyari, ako ang bahala. Kung hindi kayo kikilos, papalitan ko kayong lahat ng kuya ko. Pasensya na, pare. Sumusunod lang kami sa utos. Sino ba kasi ang nagpagalit kay Supervisor Zhao? Mga walang kwenta, lahat kayo walang kwenta. Huwag na kayong magulo, parating na ang kuya ko. Oy, kapitan. Sino ka? Sinong naglalakas loob magwala sa teritoryo ko? Naiinis na ako, ha? Kuya. Umiinom ka tapos iniisip mong saktan ako. Sino siya sa'yo, Zhao Shiguang? Hindi ako magpapatalo kahit wala akong pera. Tingnan natin kung ano ang magagawa niya sa akin. Kuya, tingnan mo kung ano ang ginawa niya sa akin. Huwag mo siyang palalampasin. Ikaw ba ang manager ng club? Hindi ko talaga akalain na mapapatakbo mo ang club. Nang ganito, mukhang kailangan ko nang maghanap ng bagong manager. Puwer, malapit ka nang mamatay pero matapang ka pa rin. Alam mo ba kung anong posisyon ng kapatid ko sa industriya na ito? Ano ka ba sa tingin mo? Ang lakas ng loob mong magyabang sa harap ko. Maniwala ka, papatayin kita. Ito ang titulo ng pagmamay-ari ng club. Ako na ngayon ang may-ari ng club. Mukhang ayaw mo na yatang magtrabaho. Ano? Imposible. Paano ka naging may-ari? Narinig ko kamakailan lang, na ang grupo ay binili ng isang lihim na may-ari. Hindi kaya siya ang lihim na may-ari. Gusto mo bang mamatay? Boss, ang batang ito ay walang kwenta. Oo, kasalanan ko, hindi ko siya nadisiplina ng maayos. Alam mong hindi mo siya nadisiplina ng maayos, kaya magbigay ka ng solusyon. Awesome. Ikaw ang boss, di ba? Hindi pwede, mukha lang siyang boylet, hindi siya pwedeng maging boss. Huwag kang manahimik, kuya. Ang mga ganitong tao ay mga tagapamahala. Ano pang hinihintay nyo? Bilisan nyo at alisin nyo siya. Simula ngayon, hindi na siya pinapayagan dito. Ate, siya ang prinsipe, kuya, boss. May iba ka pa bang utos? Simula ngayon.
Kailangang lubusang baguhin ang paraan ng pamamahala ng club. Ayokong makita na mangyari ulit ang ganitong mga bagay. Huwag kang mag-alala, boss. Susundin ko ang lahat ng mga utos mo. Dahil nandito ka na rin, tingnan na rin natin ang mga pinakabagong performance. Oo nga. Boss, narito ang kita ng club sa nakaraang taon. Pakitingnan po ito. May problema sa episode na ito, nagmamadali kami. Talagang wala kang sinasayang na oras. Boss, kasalanan ko ito. Hahanapin ko agad ang tamang leader. May kaunting pribilehiyo na makontak, pero huwag masyadong magtagal. Ayokong makita ang ganitong bagay sa pangalawang pagkakataon. Huwag mag-alala, boss. Hindi pwedeng bakantehin ang posisyon ni Zhao. Mayroon bang rekomendasyon si Manager Zhao? Boss, si Coach Chen ang may pinakamagaling na kakayahan sa negosyo. Maganda siya. Maganda ang katawan. Sa tingin ko siya ang pinakaangkop na pumalit. Handa ka ba? Oo, pumapayag ako. Ako, ito'y pasasalamat lang. Huwag kang magkamali ng akala. Boss, may problema. Maaga pa lang, 3 manager ng departamento, sabay-sabay nag-resign. Anong nangyari? Baka kagagawan ito ni Kuya Zhang sa likod. Papuntahin mo sila sa opisina. Tingnan ko kung kaya kong makipag-usap. Mga larawan, Ginoong Luo, hindi nyo na kailangang magpayo. Wala kaming tiwala sa hinaharap ng kumpanya. Kailangan naming mag-resign. Ganoon ba ang iniisip nyo? Ginoong Luo, kahapon lang ay puno kayo ng mga pangako. Kailangang tumaas ng 10% ang benta sa loob ng 1 buwan. Kung aalis ang 3 executive na ito, natatakot akong baka biglang huminto ang operasyon ng kumpanya. Zhang Shu, ikaw ba ang nasa likod ng lahat ng ito? Kaya nga. Ano bang iniisip ni Mr. Zhang? 1 buwan ay masyadong matagal para sa benta. Hindi tayo pwedeng maghintay. Ganito na lang. Sa loob ng ilang araw, ang Chanyu Group ay magpapalit ng taunang advertiser. Kung makuha ito ni Mr. Luo para sa kumpanya, lahat tayo ay susunod. Sige, usapan na yan. Kung makuha ito ni Mr. Luo, lahat tayo ay susunod. Usapan natin yan. Mr. Luo, ang Chanyu Group ay namumuna sa probinsya. Ang kanilang mga advertisers ay hindi basta-basta, na makukuha lang sa salita. Kung hindi mo makuha, Mr. Luo, kailangan mo kaming bigyan ng paliwanag. Kung hindi ko magawa, kakainin ko ang sarili kong salita. Mr. Luo, may paraan ka ba? Sana makuha mo ito. Bukod pa rito, sa tingin ko ang 3 supervisor na ito ay masipag at may malaking kontribusyon. Sa tingin ko, dapat natin silang panatilihin. Hindi na kailangan, dahil ang 3 ay nagpasya ng magbitiw. Hindi ko na sila pipilitin. Naway maging maayos ang kanilang hinaharap. Ang 3 ito ay nakamit ang kanilang ninanais. Dapat silang maging masaya. Napakabuti. Gusto kong makita. Kung talagang kaya nila. Paano patatakbo ang kumpanya? Terra. Ang ad ng Chanyu Group. Hindi madaling makuha yan. Si Mr. Lu ng Chanyu Group ay kilala sa pagiging mataas ang pamantayan. Bukod pa rito, nag-resign ang 3 supervisor. Baka malaki ang maging epekto nito sa kumpanya. Yung 3 tao na yun, kahit na manatili sila, hindi rin sila magiging kapaki-pakinabang sa atin. Mga traidor, mas mabuti pang wala sila. Mas mabuti pang maghanap tayo ng mga bagong tao. Susunod, magtutulungan tayo para sa mabilis na pagsakop sa mahirap na proyekto ng Tianyu. Ano ang ginagawa ni Luo Jing? Mukhang wala ka ng oras para kumain. Ipagluluto kita ng pagkain. Kumain ka na agad. Mga maliliit na bagay lang sa kumpanya. Walang malaking problema. Sige.
Palagi kang abala nitong mga nakaraang araw. Wala ka ng oras para kumain. Dapat mong alagaan ang iyong kalusugan. Ayokong mag-alala ka. Pero, may mga bagay na kailangang asikasuhin sa kumpanya kamakailan. Inimbitahan ka ng tatay ko na kumain sa bahay namin. Inimbitahan ako ng tatay mo na kumain. Hindi ba't palagi siyang tutol sa ating dalawa? Oo. Pero ngayon, hindi na siya tutol. Totoo, totoo. Sinabi niya mismo. Ayos, pero sa sobrang busy mo, hindi mo na ako nabibigyan ng oras. Paano kita paparusahan, ha? Paano mo gustong parusahan kita? Kaya parusa mo ay ililibre mo ako ng 1 buwan ng pagkain, okay ba? 1 buwan lang, parang kulang naman. Bakit hindi panghabang buhay na lang? Ang daldal mo talaga. Hindi ako madaldal. Seryoso ako. Hindi ako naniniwala, hindi talaga. Kaya ipapakita ko na lang sa'yo. Ang teknolohiyang ito ay may malasakit sa tao. 3 bote na ng alak ang ating naubos. Lahat tayo magpursige pa, boss. Ang planong ito ay ang pinakamagandang plano na nakita ko. May kumpiyansa akong makukuha natin ang kontratang ito. Kapag nakuha na natin ang kontratang ito, mga kasama, ipapahayag ko ang promosyon at pagtaas ng sahod. Mr. Zhang. Mr. Zhang, narinig ko na si Luo Jing at ang kanyang grupo ay nag-o-overtime araw-araw nitong mga nakaraang araw. At narinig ko rin na napakaganda ng kanilang plano. Hindi ba't maganda iyon? Ha ha ha. Nakuha ni Wei Hizyan ang kwalipikasyon para sa ad. Paano pa natin pipigilan ang hubad na balon? Huwag kang mag-alala. Hindi sila magtatagumpay. Gaano man sila kasipag ngayon. Ganon din kalala ang kanilang pagbagsak pagdating ng panahon. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Zhang Kaihua, may iba ka pa bang paraan? Narinig ko na ang Xingkai Media ay sumali na rin sa pagkakataong ito. Sige, sabihin mo. Ang layo ni Xingyao at Xingkai. Sa pagkakataong ito, napakaganda. Sa pagkakataong ito, sigurado akong patay na ang pulis. Mr. Lu, narito ang mga materyales para sa exhibition ng mga advertiser. Ang chairman ng Xingyao Media ay si Luo Jing. Medyo interesante. Ipagbigay alam mo na. Ako mismo ang pupunta sa exhibition na ito. Sa ganitong klaseng bidding event, Mr. Lu, hindi ka naman talaga personal na dumedalo. Gusto ko lang makita kung anong sorpresa ang maibibigay sa akin ng kapitbahay ko. Si Zhang Zhu bilang shareholder ng kumpanya, nakikisama pa sa mga tao ng Zinkai. Matagal na kaming magkakilala ni Chairman Lee. Matagal na tayong hindi nagkita, hindi ba pwedeng bumati? Ano sa tingin mo, Mr. Luo? Ngayon kahit sino na lang, naglalakas loob makipagkumpetensya sa amin. Zhang Jia. Malapit nang magsara ang Xingyao Media, hindi ba? Kung matalino ka, umatras ka na. Dahil sa relasyon namin sa Chanyu Group, ang proposal na ito ay para sa atin lamang. Kailan? Paano pipili ng advertiser ang Chanyu? Ikaw na ang magdedesisyon, Mr. Lee. Kailan pipili ng advertiser ang Chanyu? Ikaw na ang magdedesisyon, Mr. Lee. Naiintindihan kita, Mr. Luo. Nagbibiro lang ako, Mr. Luo. Ayaw kong ginagawang biro ng iba ang reputasyon ni Tianyu. Pasensya na, Lu. Hindi na ito mauulit. Matagal na tayong hindi nagkita, bro. Inaasahan ko ang araw na ito, na magbibigay ka sa akin ng kakaibang plano. Huwag kang mag-alala, Luo. Papayat ka. Mr. Lee, hindi ba dapat kang humingi ng paumanhin kay Mr. Luo? Mr. Luo, pasensya na. Kanina, ako'y nagsalita ng hindi naaayon, walang problema. Sana'y mag-ingat ka na lang sa susunod, Mr.
Lee, hindi ko akalain. Kilala mo pala si Mr. Lu, kaya pala may kumpiyansa ka. Walang kinalaman sa aming bagong card. Kakaiba, dati sa ganitong mga trade show ng mga advertiser, si Mr. Lu ay hindi personal na pumupunta. Bakit siya nandito ngayon? Laging para sa taong ito. Huwag kang mag-alala, Mr. Lee. Sa kakayahan ng Zenkai, madaling makukuha ang kwalifikasyon ng advertiser. Lalo na, patuloy pa rin akong lihim na nakikipagkita sa iyo. At patuloy pa rin akong lihim na nakikipagkita sa iyo. Boss, nag-aalala ako na baka magkaroon ng problema. Itong si Zhang Zun at Li Zenkai ay nagkakutsaba. Walang magandang mangyayari dyan. Huwag kang mag-alala, may solusyon tayo dyan. May paraan tayo dyan. Malugod na tinatanggap ang lahat sa bidding conference ng Chanyu Group. Inaanunsyo ko ang opisyal na pagsisimula ng expo. Tanggapin natin ang kinatawan ng Zenkai Group sa entablado. Ano ang gusto mong gawin? Kung matalino ka, umatras ka na lang. Kung hindi, kukunin ko ang kontrol sa kumpanya mo. Ang bidding ay nakabatay sa kakayahan, hindi sa likod. Huwag mong kalimutan, Mr. Luo, ang pastahan natin. Kung matalo ka, kailangan mong bumaba sa posisyon ng chairman. Huwag kang mag-alala, hindi ako matatalo. Huwag mong isipin na dahil kilala mo ang mga nasa itaas ng Chanyu, ay sisikat ka na. Ang tinitingnan ng Chanyu ay ang kabuoang kakayahan. At sa bagay na iyan, mas marami kaming kakayahan kaysa sa inyo. Ang aming plano ay hindi ninyo kailanman magagawa. Ang aming plano ay lubos na isinasaalang-alang ang mga pangangailangan ng GAO Group at pinagsama ang pinakabagong mga uso sa merkado. Tingnan mo, masyadong madaldal. Huwag magpanik. Tingnan muna natin ang sitwasyon. Talagang natatangi ang planong ito. Hindi ba't ito ang plano natin? Paano naging kanila ito? Ang plano natin ay lubos na isinasaalang-alang ang pangangailangan ng grupo at sinamahan ng pinakabagong mga uso sa merkado. Hindi ba't ito ang plano natin? Paano naging kanila ito? Kinopya nyo ang aming proposal. Zhang Zuan, nag-leak ka ng kumpidensyal na impormasyon ng kumpanya. Krimen ito, alam mo ba iyon? Huwag kang magbintang ng walang basehan. Hindi ako sumali sa buong proyekto mula simula hanggang katapusan. Sinasabi mong nangopya kami. May ebidensya ka ba? Sa lakas ng aming kumpanya, maglabas ng ganitong plano. Hindi ba't dapat lang naman? Hindi ba ito pangongopya? Alam mo naman ang totoo. Hindi ko lang inakala na ang isang malaking kumpanya tulad ng Zenkai Media ay gagamit ng ganitong mga paraan. Mr. Luo, kung walang ebidensya, mas mabuting huwag magsalita ng kung ano-ano. Ang Zenkai ay talagang nangungunang kumpanya ng media sa bansa. Talagang inaasahan ko ang aking kapitbahay kung anong magandang plano ang maipapakita niya laban sa Zenkai. Salamat sa lahat. Narinig mo ba ang palakpakan ng lahat, boss? Hindi ko alam. Anong klaseng plano ang dinala mo sa amin? Maraming salamat sa Shinkai Media sa kanilang kahanga-hangang plano. Ngayon, tanggapin natin ang Xingyao Media para sa kanilang presentasyon. Oh, nandito rin ang Xingyao Media. Pero ngayong taon, mukhang hindi na nila kayang makipagkumpitensya kay Shinkai. Oo nga, napakahusay ng plano ni Shinkai. Mas maganda pa kaysa sa mga plano nila noong mga nakaraang taon. Oo nga, Xingyao Media. Xingyao Media, magpakita na. Paano pa tayo papasok, Mr. Shang? Pareho lang ang plano nila sa atin. Hindi ba tayo pagtatawanan kapag umakyat tayo? Ano ba ang nangyayari sa Xingyao Group? Bakit walang umaakyat sa entablado? Sa tingin ko, natakot sila sa sexing liko. Wala na silang lakas ng loob na lumabas. Kung duwag na kayo, aminin nyo na lang. Hindi ko kayo pagtatawanan. Ha. Nanganak ng isang bilyonaryo. Hindi dapat magkaroon ng anumang takot. Ang kasalukuyang misyon ay magpakita ng tapang sa entablado. Gantimpala sa misyon, super speaker skill. Dahil ayaw niyang umakyat sa entablado, ako na lang ang gagawa.
Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Chairwoman Luo ng Xingyao Media. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Ang aming kumpanya ay si Huaan. Binabati kita, host. Natapos mo ang misyon, gantimpala ay super speaker na kasanayan. Maaaring direktang gamitin. Ang chairman mismo ang kailangang umakyat. Mukhang wala na talagang tao sa Xingyao Group. Sinasabi nilang plano nila, ayon sa kalagayan ng Shanghai. Yung orihinal na tagapagsalita nila ay natakot umakyat sa entablado. Takot mapahiya. Nako, ang sama naman ng Xingyao Group. Pinayagan pa ang chairman na siya mismong mapahiya. Sino ba naman ang hindi sisang-ayon? Ninakaw ang plano. Medyo interesante. Ang pinag-uusapan natin ay, pangunahing ito ang pagkakaibang leverage. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba sinabi ko na inayos ko na ang plano niya? Ano ang tungkol dito? Inaasahan na ba niya ito ng maaga? Ginawa niyang backup. Huwag kang mag-alala. Siguradong hindi ito kasing ganda ng dati. Mabuti naman ang sinabi mo. Tingnan natin. Kung ano ang masasabi mo. Susunod, ipapakita ko sa inyo ang aming Star Media. Na sigurado akong magugustuhan ninyo. Ang aming plano ay naiiba sa plano ng kumpanya ni Mr. Lee. Ang plano ng aming kumpanya ay magiging mas kilala kaysa sa lahat ng mga plano dito. Lahat ng mga plano dito, pakitingnan ng malaking screen. Ang plano ng Xingyao Media ay pangunahing tumutukoy sa ang kooperasyon ng teknolohiya at humanidades. Hindi ba sinabi? Nagkapareho ba ang mga plano ng dalawang kumpanya? Bakit sa tingin ko ay magkaiba naman ito? Oo nga, at pakiramdam ko ang plano ng Xingyao ay parang mas mahusay kaysa sa plano ng Sexy Media. At pakiramdam ko, napakalakas ng presensya ni Mr. Luo. Hindi ko na malayan na nadala na pala ako sa kanyang talumpati. Talagang parang isang master ng talumpati ito. Iyan ang lahat ng nilalaman ng aming plano sa Xingyao Media. Lahat ng nilalaman ng plano. Nagpapanggap lang. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ang ganda ng plano niya? Talagang hindi ko alam. Hindi ko talaga alam kung ano ang nangyayari. Ito, mas mabuti pang hindi ka sumama sa taong masaya sa komunidad. Kung hindi, lagot ka. Ginoong Lee, nangangako ako, mas galit ako sa plano ng maraming pera kaysa sa iyo. Paano kung manalo ang mundong ito? Sa huli, umiikot pa rin sa interes. Salamat sa inyong lahat. Sige. Ginoong Wang, talagang hinahangaan kita. Alam nyo na ba dati pa na mataas ang antas ni Zhang Xuewi? Siyempre hindi, sanay lang ako. Na laging may itinatabi, kung hindi dahil sa inyo, Ginoong Luo, mukhang talagang natalo tayo. Hindi ko akalain. Si Mr. Luo pala ay isang mahusay na tagapagsalita, ang galing ng pagkakaganap sa laro kanina. Si Mr. Lee rin ay isang likas na aktor, ang galing ng kanyang pag-arte, napahanga ako. Hindi mo naman siguro akalaing nanalo talaga kayo, di ba? Gagawin ko ang lahat para sa payger recruit ng mga estudyante ng Gong. Tama, magkakaalaman tayo sa huli. Sabihin mo kay Kaide. Handa akong magbigay ng 30% na diskwento sa orihinal na presyo. Ano bang meron si Mr. Lee na wala ako? Kahit malugi ako, hindi ko hahayaang makinabang ang batang iyon. Handa akong magbigay ng 30% na diskwento mula sa orihinal na presyo. Mr. Luo, sa tingin ko, siguradong ibinunyag na ni Zhang Zhan ang ating pinakamababang presyo sa bagong bukas na negosyo mo. Kailangan ba nating baguhin ang mga orihinal na plano natin? Ito na ang pinakamababang presyo. Pero si Li Xin ay nakikipagkompetensya sa atin sa presyo. Natalo rin si Mama. Naniniwala ako sa ating plano. Ginoong Jiang, hindi ba pareho pa rin ang inyong alok gaya ng dati? Alam mo na pala ang aming pinakamababang presyo. Hindi ka ba natatakot na sabihin sa inyo na kahit malugi ako sa pagkakataong ito, kailangan din namin kayong talunin? Handa na bang mag-impake ang boss? Hindi pa sigurado kung sino ang mananalo. Bakit pakiramdam ko kami sa Xingyao Media ang mananalo? Matigas pa rin ang ulo mo kahit malapit ka ng matalo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal.
Narinig kong pinakamababa ang alok ng Zenkai. Sa kanilang kakayahan, siguradong ang sponsor ngayong taon ay ang Zenkai. Mr. Lee, sa oras na iyon, pakisuyo na alagaan kami, mga maliliit na tao. Sapat na sa amin na sumunod sa inyo at makatikim ng kaunti. Ay, kahit na malamang, kami sa Zenkai, ay siguradong makakakuha ng pagkakataon sa ad na ito. Pero dapat pa rin tayong maging mababa ang loob. Ay nako. Ano bang dapat ikababa ng loob sa kakayahan ni Ginoong Lee? Sino pa ang makakalamang sa kanya? Matapos ang pagsusuri, ang napili naming paraan ng pakikipagtulungan ngayong taon ay ang Xingyao Media. Ha, mabuti. Kaya tanggapin natin ang bagong CEO na si Mr. Luo. Kayo rin ay hindi pwede. Hindi ako sang-ayon. Hindi ako sang-ayon. Mr. Lu, hindi ako sang-ayon. Bakit ang Xingyao ang pwedeng magdala sa amin sa Xingkai? Ang aming alok ang pinakamababa. Ang inyong alok ay talagang pinakamababa. Bakit mo pa rin pinili ang Xingyao? Sa laki ng saklaw, mas malaki kami kaysa sa kanila. Dahil sa plano. Mas gusto ko ang plano ni Mr. Luo, kaya't nagdagdag kami ng budget. Bukod pa rito, mas kumpleto ang plano ni Mr. Luo kaysa kay Mr. Lee. Ang tiyanyo ay hindi kailanman nauubusan ng pera, kaya ang gusto namin ay dekalidad. At hindi murang basura. Lalo na't gumamit ka ng napakaraming tusong paraan. Masasabi mo ba na kayo mismo ang gumawa ng planong ito? Ang mga ginawa ninyo ay nakakahiya. Iyon. Kahit na nagpapasalamat ako kay Mr. Lu, pero maganda rin ang mga bagong bukas na kaligrapiya at mga pintura nila. Pagkatapos ng lahat, ako rin ang gumawa niyan. Ate Luo, sobra ka na. Ikaw. Hintayin mo ako. Hey, Lee. Mr. Lee, maghanda ka ng makulong. Mr. Luo, ngayon, maaari na tayong pumirma ng kontrata. Tama ba? Magandang pakikipagtulungan. Ama ni Fo, nandito ako ngayon upang formal na mag-propose sa iyong anak. Sana'y pumayag ka. Mr. Leo, hindi pa tayo ganoon ka-close, di ba? Masyado kang walang hiya sa ginagawa mo. Oo, tapat ako sa iyo. Basta bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Talagang aalagaan kita ng mabuti. Haha, Xiao Liu. Naiintindihan namin ang iyong nararamdaman. Pero tungkol kay Yao Yao, bilang mga magulang, hindi rin kami dapat makialam ng sobra. Kayo na mga kabataan, ang mga bagay tungkol sa pag-ibig ay nakadepende sa tadhana. At saka, mayroon ng tamang tao si Yao Yao. Mas mabuti pang sumuko ka na. Hindi kaya si Luo Jing ang tinutukoy nyo. Siya. Si Luo Jing ay hindi karapat-dapat kay Xiao. Ako lang ang makakapagbigay sa kanya ng pinakamagandang buhay. Ano bang sinasabi mo, Kuya Niyo? Hindi mo karapatan husgahan kung kumusta na ako ngayon. Ikaw na parang pala ka na gustong kumain ng karne ng gansa. Tito, masyado naman yatang sobra ang sinabi mo. Kahit papaano, mas magaling pa rin ako kay Luo Jing. Kahit papaano, mas magaling pa rin ako kay Luo Jing. Ginoong Leo, sandali lang. Gusto kong malaman kung bakit mo sinabing hindi ako karapat-dapat sa pangako. Kung ganun, ano ba talaga ang ibibigay mo sa akin? Ako. Paano? Hindi masabi. Walang problema. Ako na ang magsasabi. Pakiramdam mo mayaman ka at may katayuan. Kaya mong bigyan si Xiao ng pinakamagandang material na buhay. Tama, kahit papaano kaya kong ibigay sa kanya ang pinakamagandang buhay. Gusto kong itanong, talagang kilala mo ba si Xiao? Ang kailangan niya ay hindi kailanman mababaw na bagay. Sige, upo ka.
Officer Luo. Yaw yaw. Magdala ka ng tsaa para kay Officer Luo. Alam ko na ang tungkol sa iyo, Luo Jing. Ang presidente ng Xingyao Media ay talagang batang-bata at matagumpay. Narinig ko. Pinatumba mo ang mga tao ng Xingkai Media. Talagang magaling ka. Tito, sobra naman po kayo. Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin. Ay nako, Luo Jing. Ang humble mo naman. Napakaswerte ni Yao Yao na nakilala ka niya. Simula ngayon, ikaw na ang manugang ng pamilya Zhang. Sa hinaharap, ikaw na ang magiging manugang ng pamilya namin. Anong ibig mong sabihin, Siyang Gufo, Luoding, Liugang? Bakit hindi ka pa umaalis? Si Luoding ang manugang ng pamilya namin. Huwag mo nang guluhin si Xiao sa hinaharap. Magsisisi ka rin balang araw. Ito. Buti na lang hindi ka sumama sa kanya. Ay nako, Luo Jin. Suportado namin ang relasyon niyo ni Yao Yao. Mula ngayon, pamilya na tayo. Tito, salamat sa suporta niyo. Aalagaan ko ang kasama ko sa kwarto. Hindi ko siya papayagang magdusa. Luo Jing, naniniwala ako sa'yo. Sige, mag-usap tayo. Sa hinaharap, ikaw na ang bahala, Luo Jing. Kami ni Jiang Jia. Sa hinaharap, ikaw na ang bahala. Aktibo na ang Luo Jing system. Bagong misyon inilabas. Nais mag-propose sa mga magulang ni Jiang. Makakatanggap ng 100 yuan kada segundo. Sa loob ng 30 taon, tatanggapin mo ba ang misyon? 100 yuan kada segundo. 864 na milyon kada araw. 31 bilyon kada taon. Sobrang owa naman ito. Tatanggapin ang misyon. Tita Fofo. Nandito po ako ngayon, para formal na humingi ng kamay ni Yao Yao. Sana po ay payagan ninyo ang aming kasal. Ay nako, Luo Jing. Matagal na naming hinihintay ang araw na ito. Kailan ba kayo magpapakasal ni Yao Yao? Oo nga. Ako at ang tatay niya ay hindi na makapaghintay. Pero, kayo na ang bahala sa oras ng engagement. Kami dito ay laging handa, kaya't gawin na natin ito sa lalong madaling panahon. Malakas na tawag. Imbitahin mo ang mga magulang mo. Magkasama tayong magplano ng mga detalye. Umaasa kami na magkakaroon na ng apo sa lalong madaling panahon. Tatay, nanay, ay nako. Bakit ka nahihiya? Napakabuting manugang. Hindi pwedeng palampasin ng pamilya Jiang. Napakabuting manugang. Hindi pwedeng palampasin ng pamilya Jiang. Tungkol sa inyo ni Luo Jin, kami ng tatay mo ay 100 na boto. Nako, huwag kang mag-alala. Talagang aalagaan kita. Si Luo Jin, ang batang ito, talagang bata pa pero matagumpay na. Napakaswerte ni Yao Yao na makasama siya. Oo nga, si Luo Jin ay matagumpay sa kanyang karera. At talagang tapat siya kay Yao Yao. Ang hirap makahanap ng manugang na katulad niya. Oo, sa gobyerno. Sigurado ka na ba talaga? Oo, tapat ako sa'yo. Ano man ang mangyari sa hinaharap, mananatili akong nasa tabi mo. Goji Berries, salamat, binabati kita sa pagkumpleto ng misyon. Gantimpala, 30 taong pagtaas ng kita, epektibo agad. Salamin ng mahiwaga, mukhang masaya ka nitong mga nakaraang araw. May magandang nangyari ba? May malaking bagay nga, napagkasunduan na ang kasal namin ni Xiao. Congratulations sa'yo, mabait na babae si Yao. Oo, talagang espesyal siya. Wang Chen, HMM. Ano sa tingin mo ang pinaka nakakaakit kay Xiao? Siya. Napakasimple at napakapurong tao. Noong nasa pinakamahirap akong kalagayan, lahat ng tao ay minamaliit ako.
Siya lang ang tahimik na tumutulong at sumusuporta sa akin. Ganitong klaseng damdamin. Napakahirap makahanap. Oo, kapag nasa pinakamababang punto ng buhay, ang magkaroon ng kasama ay napakahalaga. Tama, Mary. Kamusta ka na ngayon? Parang wala ka sa sarili mo. Wala akong problema. Siguro sobrang busy lang at pagod. Kaya magpahinga ka naman. Huwag masyadong magpakapagod. Bakit noong panahong siya'y nasa pinakamahirap na kalagayan, hindi ako nasa tabi niya? Kung nalaman ko lang sana agad ang kabutihan niya, at nagustuhan ko siya agad, marahil ako na ang nasa tabi niya ngayon. Uminom ka muna ng tubig. Oh, salamat. May mga bagay na kapag na-miss mo, wala na. Matagal na tayong hindi nagkita. Bye, Lu. May kailangan ka ba sa akin? May malaking problema si Officer Luo. Hindi pa rin natatanggap ni Kai ang nangyari noon. Ngayon, nakipagsabuatan siya sa Zingli Corporation. Malaking-malaki ang binibili nilang shares ng Chanyu Group. Hindi ko na kayang suportahan pa. Gaano na karaming shares ang nakuha niya ngayon? Nakabili na siya ng 15% ng shares. Kung makabili pa siya ng 5%, magiging pangunahing may kontrol na siya sa Chanyu Group. Sa oras na iyon, ang pakikipagtulungan natin sa New Medicine Media ay mawawala. Huwag ka munang mag-alala, Mr. Luo. Gagawa ako ng paraan. Sa huli, mukhang mabigat ang kalaban. Kailangan kong maghanap ng paraan para kumonsulta. Tama ba? Talagang hindi ko na kaya. Si Lee Sian Kai ay hindi sapat na ebidensya. Pero ang hukom na ito ay may malaking pondo. Mahirap siyang kalaban. Mr. Luo, maniwala ka sa akin. Hindi ko hahayaang magtagumpay si Lixi. Ikaw muna ang maghanap ng paraan. Kami ang mag-iisip ng solusyon. Inspector Luo, hihintayin ko ang balita mo. Zhang Xin. Pinapabili ko sa iyo ang shares ng Chanyu Group. Kamusta na ang progreso? Lahat ay ayon sa plano. Nabili na namin ang 15%. Bibili pa tayo ng 5%. Sa atin na ang Chanyu Group. Ha ha ha. Si Lu Ningzhou, ang babaeng walang hiya. Akala niya kaya niya akong kontrolin. Ngayon ipapakita ko sa kanya ang kaparusahan sa paggalit sa akin. Talagang matalino ka, Mr. Lee. Siguradong hindi na makakabangon si Lu Ningzhou ngayon. Sa oras na iyon, ang Chanyu Group ay magiging iyon na. Nasa bulsa mo na, Mr. Lee. Ha ha ha, tara na. Mr. Zhang, mag-toast tayo para sa ating tagumpay. Para sa tagumpay ni Mr. Lee, mag-toast tayo. Ha 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 ha. Mr. Lu, kaka-rating lang ng balita. Lee Zin Kai, pinapabilis ang pagbili ng mga stock ng Chanyu Group. Hindi pabor sa atin ang sitwasyon. Shaolin, kontaken agad ang ating mga kaalyado. Tingnan kung makakalikom tayo ng pondo para pigilan ang pagbili ni Lee Zin Kai. Opo, Mr. Lu, gagawin ko agad. Lee Zin Kai, hindi kita hahayaang magtagumpay ngayon. Mr. Luo, handa na ang mga pondo. Gaano karami ang inihanda? Ayon sa iyong utos, isinangla namin ang ari-arian ng gusali. At isinangla rin ang mga shares ng Xingyao Media. Nang utang kami ng 30 bilyon sa bangko. Paano kung hindi natin mabayaran ang 30 bilyon na ito? Bibilhin natin ang Chanyu Group. Hindi naman kailangan ng ganito kalaking pondo. Sigurado ba tayo na mababayaran natin ito? Xiao Zhou, alam mo ba kung bakit sobrang mayabang si Lee Zin Kai? Hindi masyadong sigurado. Kasi akala niya hindi tayo maglalakas loob na labanan siya. Akala niya matatakot tayo tulad ng iba. Pero sa pagkakataong ito, bubuhusan ko siya ng pera. Tama ang ibig niyong sabihin, Mr. Luo. Gagamitin ko ang 30 bilyon na ito para tuluyang pabagsakin ang ambisyon ni Lee Zin Kai. Hindi ba't gusto niyang bilhin ang Chanyu? Ipapakita ko sa kanya kung ano ang tunay na lakas. Sige, naiintindihan ko. Agad akong maghahanda para sa susunod na hakbang. Xiao Zhou, tandaan mo ito. Ang labang ito ay hindi lamang para sa Chanyu Group, kundi para malaman ng lahat kung sino ang tunay na panalo. Oo, Mr. Luo.
Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, Wei Zinkai. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na paggalang. Mr. Lu, ang tagal nating hindi nagkita. Kumusta? Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Ginoong Lee. Bakit ka pumasok sa opisina ko ng ganito kalakas? May ituturo ka ba sa akin? Nako, hindi naman ako magtuturo. Pumunta lang ako para ipaalam sa iyo. Ang Chanyu Group. Kailangan nating magpulong. Ano ang sinabi mo? Mr. Lu. Ang Zero na grupo ay nakabili na ng 17% ng Chanyu Group, kasama ang 3% na hawak namin ni Mr. Lee. Mayroon tayong kabuuang 20% na shares. Ngayon, ang kontrol sa Chanyu Group ay nasa kanila na. Nasa mga kamay na namin ito, hahaha kayo. Ilegal ang ginagawa ninyo. Hindi ko hahayaang magtagumpay kayo. Ilegal na operasyon. Lu Ningzhou, napaka-inosente mo talaga. Ang negosyo ay parang digmaan. Ang prinsipyo ng tagumpay at pagkatalo. Hindi mo ba naiintindihan? Ito ang kapalit ng pagkontra kay Boss Lu. Ano, Boss Lu, nagsisisi ka na ba? Ahahaha, Lu Ningzhou. Simula ngayon, hindi na sa'yo ang Chanyu Group. Kung matalino ka, mag-impake ka na at umalis. Kung hindi, hindi rin ako magdadalawang isip na tuluyang mawala ka sa mundo ng negosyo. Lee Zinkai, huwag kang masyadong magpakasaya. Hindi pa tapos ang lahat. Hahaha. Talagang hindi ka naniniwala hanggat hindi mo nakikita, ha? Sige, tingnan natin. Kung gaano kalaking alon ang kaya mong buuin. Oh. Oo nga pala, huwag kalimutang linisin ang mga gamit mo. Bukas, ang lugar na ito ay magiging akin. Hahaha, Mr. Lee. Sige na, hahaha. Hindi pa tapos ang laro, Mr. Luo Jing. Luo Jing, bakit ka nandito? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Bakit, Mr. Luo? Gusto mo rin bang makihati? Magaling ang pag-arte mo pero sayang. Medyo kulang pa rin. Ate Luo, tigilan mo na ang pagpapanggap. Binili na namin ang TNI Group. Ngayon, teritoryo ko na ito. Ano ang laban mo sa akin, Ginoong Luo? Kung may alam ka, umalis ka na agad. Huwag mo nang hiyain ang sarili mo dito. Nakalimutan niyo ba? Sa negosyo, ang mahalaga ay hindi kung sino ang unang kumilos, kundi kung sino ang tatawa sa huli. Anong ibig mong sabihin dyan? Akala mo ba na sa pagkuha ninyo ng 20% ng shares ng Chanyu Group, ay makokontrol ninyo ang lahat, kahit na may pagkukulang ang aking plano? Luo Jin, may paraan ka pa rin. Huwag kang magkunwari. Nakuha na namin ang 20% ng shares ng Chanyu Group. Kahit anong gawin mo, huli na. Hindi ako naniniwala na may iba ka pang magagawa. Akala mo ba papayagan kitang magtagumpay? Anong ibig mong sabihin? Sa negosyo, hindi lakas ang puhunan, kundi talino. Pwede nang magsimula si Xiao Zhou. Ano ba talaga ang plano mo, Mr. Lee? Nagsisimula pa lang ang laro. Inspector Luo, huwag kang magmadali. Malalaman mo na agad, kahit gusto mong bawasan ang aming mga shares. Kami pa rin ang pinakamalaking shareholders ng Chanyu Group, di ba? Ito ang istruktura ng shares ng Genling Consortium at ng Zinkai Media. Ito ang istruktura ng shares ng Genling Consortium at ng Zinkai Media. Tama, binili nyo nga ang shares ng Chanyu Group. Pero ginamit nyo rin ang lahat ng pondo. Ngayon sa iyong mga kamay, mukhang wala ng sapat na pondo. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, ako ay bumibili ng mga shares ng Zinglan Group at Zinhai Media. Paano mo ito lalabanan, Ginoong Lee?
Huwag mong isipin na ito ay madali. Ang negosyo ay parang digmaan. Mas alam mo kaysa sa akin ang prinsipyo ng tagumpay at pagkatalo. Ginoong Lee. Ano ang gagawin natin? Ginoong Lo, ang Chanyo Group ay malapit nang bumalik sa iyong mga kamay. Ito si Zinglin. Ang kasunduan sa pagbili ng shares ng Kada Group at Shinkai Media ay naisakatuparan ko na sa pamamagitan ng overseas capital at mga kasosyo. Sa pinakamabilis na paraan, bilhin ang mga shares ng dalawang kumpanyang ito. Lo Jin, paano mo nagawa ito? Akala nyo ba na pagkabili sa Tianyu Group ay tagumpay na? Pero hindi nyo inaasahan na ito ay isa lang hakbang sa aking plano. Ginamit nyo ang patay na pondo. At ngayon ay palayo na sa grupo ng mga negosyante. At ang mga shares ng Zinkai Media ay nasa akin na. Ano ang gagamitin nyo pang laban? Roger, napaka-demonyo mo. Sa negosyo, ang pagiging demonyo ay parang digmaan. Ang nagwagi ang hari. Ginamit nyo lahat ng paraan para bilhin ang Chanyu Group noon. Bakit hindi nyo naisip ito noon? Ginoong Lee. Hindi na natin pwedeng ipagpatuloy ito. Huwag kang masyadong magpakasaya, Ate Luo. Hindi ako sisuko ng ganito lang. Ginoong Lee, wala ka ng pagkakataon na makabawi. Ang laban na ito. Natalo ka na. Ay, nandito na kayo. Maligayang pagdating. Luo Jin, ang galing mo ah. Nakahanap ka ng napakagandang asawa. Oo nga. Dati ikaw ang pinaka hindi pansinin sa klase. Ngayon ikaw na ang panalo sa buhay. Hindi naman, swerte lang talaga ako. Sige, lakad na tayo, Terra. Congratulations, Luo Jing. Hindi ko akalain na tahimik ka lang na nagpakasal, Mr. Luo. Salamat sa pagdating mo, Luo Jing. Kung gusto mo ng kaunting excitement sa hinaharap, pwede mo akong lapitan kahit kailan. Lagi kitang tatanggapin. At hindi ko alintana kung isasama mo ang asawa mo. Huwag na, Mr. Lu. Masaya ako kasama si Xiao. Hindi ko kailangan ng kahit anong pampasigla. Talaga, aba, mag-ingat ka. Hindi pa tapos ang kasal. Baka mamaya agawin ko ang bride, ha? Rojing, kanina si Mulin. Ano bang sinabi ng kapatid mo? Wala, sinabi lang niya na batiin tayo sa ating bagong kasal. Talaga, syempre totoo. Sige, ipagpatuloy na natin ang pag-asikaso sa mga bisita. Oo. Ano? Luo Jing, akala mo ba tapos na ito? Sa mundong ito, wala pang lalaking hindi makukuha ni Luningzu. Bakit parang kumakain na tayo ng mga tira-tira? Anong nangyari, Ate Lo? May masama ba ang pakiramdam mo? Oh, ayos ka lang. Medyo na-excite lang ako kanina. Medyo nakakaramdam ako ng lamig. Ikaw talaga, hindi ka pa rin kalmado. Mga kaibigan, kasal ko ngayon. Salamat sa inyong lahat sa mga pagbati.